Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang. Nako po, breaking news. Utos ng Pangulo, Leni Robredo papalit kay BP Sara sa DepEd. Yan mga kababayan, nagtatanong po, no? Ayan na po ang ating alamin mula po rito kay News PH. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video nito. Eto na po. It's irrevocable ang resignation ni BP Sara. So, sino ang dapat ipalit? Okay, ang mga lawmakers, taga-DepEd, yung mga Teachers Coalition, silang nagsasabi, maraming nagsasabi na dapat galing sa education sector ang ipapalit na DepEd Secretary. Yun ang ideal. Actually, kung titignan nyo, hindi kagustuhan ni BP Sara na maging DepEd Secretary. Noon pa, kampanyahan pa, sinabi niya na yung preference niya, Defense Secretary ang gusto ni BP Sara. Kasi yun ang linya niya. Reserve colonel siya sa Philippine Army at palaban. Ang Presidente Marcos ang nag-convince kay BP Sara na maging DepEd Secretary at tinanggap naman ni BP Sara dahil nakita niya na may crisis talaga sa edukasyon. Okay? Kaya lang ang ideal sana is galing sa education sector. So, let's say kung sino kailang ito, may mga indikasyon, may mga palatandaan na posible ang maging DepEd Secretary ay itong si former Vice President Leni Robredo. Bakit? Yari mga kababayan. Yari po tayo pag di ba, question nga ito eh. Ano ba yung math problem na pinasolve sa kanya? I-comment nyo nga po sa baba mga kababayan. Talagang siguro ko naaalala nyo. Ako, medyo nandito na eh, pero hindi ko pa maano. Yung natatandaan ko lang mga kababayan dito kay Leni Robredo, former President Leni Robredo, yung sinabi niya I have 3 daughters, 3 ba or 2? And they are all girls. Yan yan ba yun Yan ba yung nag-trending noon? At saka yung times, ano kaya yung number na yun yan pwede ba? Pwede si Leni Robredo maging secretary ng Department of Education? Nako, baka magwala, no? Si First Lady Lisa Araneta Marcos. Kasi may mga usap-usapan rin, no, na sana daw ang ipalit dyan ay si First Lady na lang ang humawak ng Department of Education. Or di kaya si Castro. Matindi yung mga option nila ngayon, Political considerations. Okay? Malapit na po ang midterm election. Ang mga analyst nagsasabi na ang pag-resign ni BP Sara is to consolidate forces para sa midterm election. And I agree. So, mabuti sana kung ang ilalagay nga DepEd Secretary yung walang konsiderasyon sa politika, pipiliin lang talaga sino yung makakatulong iangat ang ating edukasyon kasi may krisis talaga. Inamin yan ni BP Sara. May krisis sa edukasyon. Bago pa siya umupo, sinabi niya na.
Kaya nagsimula na siya para i-address ang krisis sa edukasyon. Kaya lang, sayang, hindi na may pagpapatuloy. Okay, BP Lenny. Bakit? Ito, mga political consideration ha. Kailangang makuha ng administrasyong ito ang suporta ng dilawan o kakamping. Hindi maitatwa. Meron pa ring influence. Ang tanong dyan, meron pa ba? Meron pa bang natutuwa sa mga dilawan, di ba? Nako, pag sinuportahan po nila at inilagay po nila si Leni Robredo, eto, dalawa lang po ang pwede mangyari. Suportahan po sila ng taong bayan, yung mga may mga natitira pang dilawan, or, tuluyan na po silang isama sa inidoro ni Leni Robredo. Di ba? Si BP Sara sa maraming Pilipino. Kung isama nila si BP Sara sa kabinete ngayon, malaking factor ito makakatulong sa administrasyon pagkuha ng boto. Okay? Nung nanalo na si BBM, mayroong interview ni Corina Sanchez sa kanya na, are you willing to work with the Dilawan, the kakamping? Sabi ni, tanong ni Corina, anong sagot ni BBM? Sabi niya, it depends. Kung matalino sila, they are smart, they're willing to help, why not? Oh, yun. Oh, makita nyo naman sa gobyerno ngayon, ang daming mga dilawan na nakapasok. Oo nga ang dami. Kaya, mga korap. hindi na tayo magtaka kung ang i-appoint na Education Secretary si ex-VP Lenny for political consideration. Okay. Ano pa? Last year, mayroong Yan mga kabayan, pag si Leni talaga, ito, opinion lang ito, mga karabyo natin ha. Pag si Leni talaga ang kinuha nila at inilagay nila dyan sa Department of Education, no? Parang sinabi na nilang dapat ba tatakbo pa ba ako sa election, di ba? Wala olats na yan mga kababayan. Pero strategy nila yan, no? Strategy nila yan. Ano man na pero mas maganda sana yan, ha? Kunin nila po si Leni para at least malaman po ng taong bayan na ganito pala. Kajulok ang gobyernong ito. Ang administrasyon nito, di ba? Sipin mo, Leni Robredo, Department of Education. Marami pong nito. Marami pong tataas ang kilay dito, mga kababayan. official gathering ng DOST. At for the first time, ang naging guest speaker nila si former VP Lenny. Nagsalita siya. First time yun. Alam nyo naman, nung kampanyahan pa, grabing paninira ni VP Lenny sa Marcos, sa kalaban niya. Magnanakaw, diktador, kung ano-anong pinaparatang. So, biglang naging guest speaker hindi na po nakakapagtaka yan mga kababayan. Yung kalaban mo ngayon, kakampi mo na bukas. Diba like Pacquiao? Pacquiao and Lenny, talagang binanatan po ang Marcos nung nakarang kampanya. Pero ngayon Pacquiao nasa side na po ni PBBM, no? Tinanggap na eto si Lenny. Parang pala ito. Pinaghalo-halo pala sila dito ngayon pag nagkataon mga kababayan. Parang halo-halo na ito. Pinaghalo-halo ng mga presidential balls, di ba? PBBM, Pacquiao, Lenny. Sino pa ba yung mga presidential ball, Sana kunin nila lahat para sa kanila at lahat, no? Mag-isa lang si BP Sara dito, mas maganda rin para isa lang yung hindi ka na mag-iisip ng iba. not speaker ba ng DOST. And then after yung program, tinanong,
are you willing to work with this administration? Sabi niya, yes, I am willing to work with this administration. Kaya noon pa, last year pa, umugong na yung balita na papasok sa kabinete ni PBBM si BP Leni. Ito na. Nung in-interview ni Katunying si First Lady Lisa, nung sabihin ni First Lady Lisa na bad shot si BP Sara sa kanya dahil yung tinawanan niya yung bangag na presidente. Nako, biglang lumabas sa bunganga ni First Lady Lisa na even Leni, hindi niya ginawa yun. So, parang pinuri pa niya si Leni na hindi daw tumawa o hindi pinagtawanan ni Leni si BBM. Ano hindi pinagtawanan? Di ba grabing batikos ni Leni kay BBM ng kampanyahan ko. Hindi ginanon, hindi pinagtawanan. So, ibig sabihin, makikita muna, no? Gumaganda na ang relasyon ni First Lady at saka ni ex-BP Leni, yung mga gano'n. Baka itong pag-resign ni BP Sara, inunahan na lang niya, baka nakarating kay BP Sara na mayroon ng move ang administrasyon na tatanggalin siya, sisibakin siya. Kaya biglaan yung kahit ang mga taga-DepEd, I think, ngayon, yung anniversary ng DepEd, biglang nag-announce itong secretary na resignation, pero nabigla lahat. So yan mga kababayan, ang pinaparating lang po dati sa atin, no, ni General Macanas dito, parang mukhang nakaplano na. Nakaplano po itong pagpapalit dito kaya BP Sara, di ba? Inunahan na lang ni BP Sara. Kung si Leni ang ipapalit nila, di ano bang masasabi natin, ha? Congratulations. Sana may matutunan po yung ating mga kabataan dito kay former Vice President Leni Robredo. Diba? Di kaya ang maging sagot na nito ng mga bata I have 2 daughters and they are all girls. Yan Nako po. Delikado. Delikado po ito mga kababayan. Isipin nyo, napakarami po ng project ni BP Sara na nagawa within 2 years. Ngayon, abangan po natin. Kasi may natitira pang 4 years kung matatapos man nila, no? May 4 years pa po. Tingnan po natin yung magiging resulta ng susunod na Secretary ng Department of Education kung magkaroon din ba ng mga major projects, no? Baka, eto naiisip ko lang, baka yung ipalit dito, maging lang ni, kasi alter ego nga ni PBBM. Tanong ko lang mga kababayan, ano po ba yung mga major projects ni PBBM na napakikinabangan po ng taong bayan? May nag-comment po kasi, sabi niya, paano po magkakaroon ng mga major projects kung ang inaatupag ay ang pamimigay ng ayuda? Mga kababayan, nagkaroon lang po talaga ng ayuda, no? Hindi naman po talaga kailangan ng ayuda Nagkaroon lang talaga ng ayuda noon kasi may pandemic. Hindi naman po project ang ayuda. 'Di ba? Noon lang 'yon kailangan kasi pandemic hindi pinalalabas yung taong bayan. Kontrolado, kinokontrol para hindi kumalat yung virus na yon. Pero sa panahon ngayon, mga kababayan, kailangan pa ba ng ayuda? Project ba ang ayuda sa panahon ngayon? Baka ganun na ang gawin ni Leni kasi mayroon na ito may foundation to, baka mag-ayuda lang to sa mga teachers. Ay nako mga karabin natin, na naman po inyong komento, opinion, kritisismo patungkol po sa video ito. I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong reaction patungkol po dito, right?
Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming salamat po.